Hindi ko alam kung kailan ko unang narinig ang salitang San Telmo. Sa amin, mas madalas itong tawaging bulang apoy. Isang liwanag na parang apoy, bilog ang hugis, at kung minsan ay naglalakbay sa ere na para bang may sariling isip. Bata pa lang ako noon sa San Julian, isang liblib na baryo sa gilid ng palayan. Ang hapon ay may amoy ng halamang dinilig at kahoy na basa. Ang gabi, ipuno ng kuliglig at mga aso sa malalayong bakuran. Doon ako unang natutong huwag magpatuloy sa kwento kapag may biglang humahangin at napapatay ang lampara. Dahil sabi ng matatanda, may dumaan. Noong una, tawa-tawa lang ako. Parang biro. Ngunit, nang maglabing-anim ako at umuwi para tumulong sa anihan, nagbago ang lahat. Ang kwento ko ngayon ay hindi tungkol sa aswang. Hindi rin kababalaghan sa balete. Ito'y tungkol sa liwanag na hindi ko na kayang tawaging simpleng apoy dahil kung nasunog lang yon, dapat may abo. Sa amin, may iniwan itong himaton na hindi ko makakalimutan. Gabi ng Sabado, tabilugan ng buwan. Nakasabit pa sa balikat ko ang sako ng palay na hindi ko na naibaba sa kamalig dahil inabutan ako ng dilim. Umabot sa 10:00 ang pag-aayos sa bukid ni tatay at ni kuya, kaya ako na ang naunang umuwi sa kubo. Ang daan ay pilapil, makitid at madulas. Bahagyang kumikintab ang tubig sa irrigation at ang palay ay bahagyang sumasayaw sa hangin. Sa bandang gitna ng pilapil, may nakita ako. Malamlam na liwanag na kasing laki ng bola ng softball. Noong una, hindi ko agad pinansin. Baka lamparan ng bantay sa bukid. Pero pagkasilip ko ng muli, wala namang anyong tao. Walang anino, walang paa, walang hawak na poste. Bilog lang na apoy, para bang humihinga. Hindi ito parang apoy sa kalan na kumakampay sa hangin. Ang liwanag ay pantay, parang kandilang na umbok sa bilog. Minsan kumukutitap, minsan naman ay tuloy-tuloy ang sindi. At ito ang kinilabutan ako, parang sa akin nakatuon. Tuwing lilipat ako ng hakbang, ang galaw niya'y pauntol-untol na sumusunod. Binilisan ko ang lakad. Sumunod din siya. Nang tumigil ako, huminto rin. Gaya ng aso na nag-aabang kung saan tutuntong ang amo. Doon ko unang inunat ang dasal na inukit sa isip ko mula pagkabata. Santa Maria, Ina ng Diyos. Hindi ako nagsisisigaw, ngunit ramdam kong nanlalamig ang batok ko kahit pinapawisan. Pagkalampas ko sa punong kamatsile na hangganan ng taniman ni Mang Chelo, ang liwanag ay parang natigilan. Umandap-andap, lumiit, at sadyang naglaho. Wala. Para lang sinarado ang ilaw. Tapos, pagdating ng bahay, hindi ko alam kung unahin ko bang magsipilyo o magdasal. Pinili kong kumatok sa kwarto ni Lola Pasing. Si Lola Pasing ang uri ng matandang marunong sa damo, langis at mga dasal. Hindi ko siya tatawaging albularyo kung pakikinggan mo ang pananalita niya. Hindi siya nagmamalaki. Pero maraming kapitbahay ang sa kanya lumalapit kapag may lagnat na matagal, pagkabati ng lamang lupa, o di maipaliwanag na kilabot. Lola, sabi ko, may nakita akong ilaw sa gitna ng bukid. Parang bola. Walang tao. Hindi siya nagulat. Tahimik siyang tumayo. Kinuha ang maliit na garapon ng asin at isang maliit na rosaryo sa tuktok ng tukador. Kapag nakakita ka, sabi niya, huwag mong titigan ng matagal. Huwag magyabang.
Huwag mo ring sundan. Mag-antanda ka lang at dumiretso sa dinaraanan mo. Ano po ba yon? Tanong ko. May paliwanag dyan ang mga taga-syudad, sagot ni Lola. Sinasabi nila, gas daw mula sa lupa o hangin na nasisindihan. Pero minsan, tumingin siya sa labas. Minsan may pakay yan. Nagpapahiwatig. Hindi ko inalam kung anong ibig niyang sabihin sa pakay. Pagod na rin ako. At sa totoo lang, gusto ko nang hindi ito isipin. Naglagay si Lola ng kaunting asin sa bulsa ko, parang panguntra. At sinabihang, huwag magpagabi ulit. Isang gabi lang ang pahinga ng mga nag-aani. Kinabukasan, balik sa pilapil at sako ang buhay. Umagay amoy pinatuyong dayami. Hapon ay amoy pawis at tuyong lupa. Sa tanghali, napag-usapan ng mga kasama ang mga nawawalang manok ni Mga Dor. May nangunguha, sabi niya. O may kumakain na hayop. Wala namang bakas ng pagapang o mga pakpak. Sa loob-loob ko, gusto kong ikwentong nakita ko. Pero pinigil ko ang dila ko. Baka pagtawanan lang ako. Hanggang sa sumapit ulit ang gabi. At napilitan na naman akong maglakad sa parehong pilapil. Ngayon, mas maaga akong umalis para hindi ganoon kadilim. Ngunit sa bandang gitna, kahit hindi pa hating gabi, lumitaw ulit ang liwanag. Mas maliit na yon, parang suha. Nakausli ito mula sa gilid ng pilapil, paakyat sa hangin, paikot na pagaspas na parang insekto. Walang tunog maliban sa pagaspas ng damo at malayo-layong tahol ng aso. Huwag kang titingin, paalala ni Lola sa utak ko. Pero may kabaligtaran sa tao kapag may takot. Lalo mong gustong tingnan. Nakatitig ako. Sabay, mabagal na paglakad. Hindi ko na namalayan. Gumagalaw na rin ito, sumasabay. Nang mapunta ako sa parte ng taniman kung saan lumulubog ang pilapil, bigla itong umusad at tumapat sa dako kung saan mataas ang kangkong at mababaw ang hukay ng irigasyon. At doon, may sumipol na pamilyar. Boses ni Kuya mula sa kabilang dulo. "Oh, bakit nakatayo ka lang dyan?" Naglaho ang ilaw na parang kinurap. Nang tumingala ako, natatawa si Kuya. Hindi sa akin, kundi sa alagang aso niyang si Tango na hindi magawang tumawid sa putik. "Halika na, sarado na ang pinto." Hindi ko nasabi kay Kuyang nakita ko. Sa halip, nagkunyari akong nadapa lang kanina kaya nagpahinga. Pero malikot ang utak ko. Makailang beses nang nangyari at hindi na pwedeng sabihing na malikmata lang. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. Kung gusto nyo lang part 2, mag-comment lang kayo. Hinihiling ko po ang inyong suporta para makagawa pa tayo ng mas maraming Tagalog horror stories. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon at motibasyon ko para magpatuloy. Maraming salamat po sa inyo.